Praise the Lord! Amen! Hallelujah! It's good to be in the presence of the Lord. Amen? Para na-miss nyo ang isa't isa. Kasi wala yung service last time, di ba? Nakita ko kaninang welcoming, parang hindi na kayo matapos-tapos. Hallelujah! And it is a proof that the love of the Lord is in this house. Amen? And it's time for us again to ponder the word of the Lord. But before anything else, let us bow down our heads in a simple prayer. Lord, salamat nga po, Panginoon, sa iyong dakilang presensya. Salamat sa iyong kadakilaan sa lugar na ito. At salamat, O Diyos, sa bawat isa na narito, Panginoon. Dalangin ko nga po, Panginoon, sa pagkakataon na ito na bigyan mo ang bawat isa sa amin ng understanding of your words. I pray for the spiritual understanding to be opened in the mighty name of Jesus. And I pray, Lord God, na maiintindihan namin ang lahat ng aming pagsasalusaluhan sa oras na ito, Lord God. Dalangin ko, Diyos, na itago mo nga ako, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian. Dalangin ko na ang iyong kabutihan at ang iyong kadakilahan lamang ang makita sa araw na ito. Lord, you know my weaknesses, and I lay them down to your front right now, O Lord God. At dalangin ko, Panginoon, natanggalin mo nga po, Panginoon, ang kaba sa aking dibdib. Salamat na Diyos at sa iyo lamang sa lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So, hindi ko maalala kung ano yung sermon nung last time, but our team for this ngayong wala si Pastor ay the same pa rin nung last time. It is about our Lord Jesus Christ. So nagtataka siguro kayo bakit may map dyan. Amen? But today, siguro ang ano ko sa inyo is, sa dami-dami na pag-uusapan natin patungkol sa ating Panginoong Jesus, madalang lahat lang natin siyang pag-usapan kapag nasa trabaho tayo. Amen? So for today, we will be talking about how are we going to represent our Lord Jesus Christ in our workplace, mismo sa loob ng pamamahay ng ating amo. So today, ang title ng ating pag-usapan ngayon is As Working for the Lord. And it is found in Colossians 3 verses 22 to 25. Let us read the word of God. Slaves, sabi niya, di ba ang bigat? Slaves, sabi niya, obey your earthly masters in everything, and do it not only when their eye is on you, but to curry their favor, but with sincerity of heart and reverence for the Lord. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs, and there is no favoritism. Amen? Kung naalala niyo yung first time na dumating kayo dito sa Hong Kong, di ba? Ang unang dahilan kung bakit kayo nasa Hong Kong ay dahil sa sahod. Tama? Siguro narinig niyo na ang sahod mo ay lumalagpas ng 20. Amen? Or sa minimum natin ngayon, lumalagpas siya actually from 30,000 pesos. Amen? And I believe with all my heart, nung pagdating mo dito sa Hong Kong, hindi mo naisip na maninilbihan ka kay Lord. Amen? Ang naisip mo na pagsisilbihan mo yung amo mo. Yes. Amen? Yes. Narito ka para sa trabaho. Never mong inisip sa iyong sarili na pupunta ako doon to serve the Lord. Pero ang unang nasa utak mo, pupunta ako ng Hong Kong para sa kinabukasan ng aking pamilya. Tama? Yes. But I believe today, I believe with all my heart, na ang unang ministry mo, kapatid, simula nang dumating ka sa Hong Kong, ay ang ministry mo patungkol sa iyong mga amo. Do you agree with that? Yes. Akala kasi natin our ministry is bound dito lang sa church natin. Pero hindi, kapatid. Hindi dito nag-umpisa ang ministry natin. Mula sa pagtapak mo sa airport ng Hong Kong, ang una mong ministry ay ang iyong mga amo. Tama? Amen. So ang tanong ko sa inyo ngayon, have you ever introduced our Lord Jesus Christ
in your workplace. Hindi kasi mostly sa kanila Buddhist. Mostly sa kanila naniniwala sa Hinduism. Iba ang relihiyon nila sa atin. Iba yung pananampalataya nila sa atin. But then, in these certain verses that we have read today, malalaman natin na we have to obey our earthly master as we obey the Lord. Amen? Kailangan natin gawin ang lahat para ipakilala natin ang ating Panginoong Yesus sa pamamahay ng ating amo. At kung paano yun, not in a way na nag-evangelize ka sa amo mong Buddhist, but I will show you na kaya mo siyang ipakilala through your job. Amen? So sa ating binasa kanina in Colossians 3, chapter 3, verses 22 to 25, the Apostle Paul, the author of Colossians, addresses believers should conduct themselves in various roles. Diba? Kung babasahin mo ang libro ng Colossians, they were attacked by the false teaching around them. And these false teachers are, hindi sila agree doon sa supremacy ng ating Panginoong Yesus sa buhay ng isang tao. And Paul counter-attack that through, ang sabi niya dito, kailangan we should conduct ourselves in a manner that glorifies our Lord Jesus Christ. Amen? And it also reminds us there are actions in our workplace sa pamamahay ng ating mga amo. Ang actions na pinapakita natin should reflect our faith. Amen? Di kayo agree? Yes. Kailangan yung pananampalataya na sinasambit mo sa iyong bibig, nagre-reflect din yan sa gawa mo, sa trabaho mo, sa pamamahay ng iyong amo. At kung babasahin natin ito mga kapatid, kung titingnan natin, it is the same message in Ephesians 6 verses 5 to 9. Same message na sabi niya, slaves, obey your masters. Amen? And that time, ang context ng ating verse ngayon ay ipapadala ni Apostle Paul ang letter nito sa Colossians and sa Ephesians. And he is particularly thinking of one slave in the Bible. Alam niyo kung sino? Si Onesimus, the runaway slave. Diba? Tumakas siya mula kay Philemon, diba? At sa pagtakas niya, nakilala niya ang si Apostle Paul. And on behalf of Onesimus, sumulat si Apostle Paul para kay Philemon para sabihin sa kanya na tanggapin mo si Onesimus, hindi na bilang alipin, ngunit bilang kapatid sa Panginoon. Amen? Sa other translation, ang word na slaves ay naitranslate sa bondservants. Bondservants. Mas magaan kaysa sa slaves, di ba? And in Roman law, one out of two person is a slave. Noong unang panahon, isa sa dalawang tao ay isang slave. So, tinatanong ko si Lord, paano nagkaroon ng mga slave? And then, I have read na mula sa mga digmaan, kung ikaw ay isang hari noon at natalo ang iyong kalaban, yung mga tao doon will become your slave. Yes. Amen? Sila, the wars during that time are the primary source of the slaves. At ngayon, kung iisipin mo ang mga slaves noon, wala silang karapatan, kapatid. Wala silang katiting na karapatan. Under the Roman law, the slave was a thing in the eyes of your master. Buti nga ikaw, meron kang day off, di ba? Once a week, meron kang annual leave, kapatid. Amen? At may karapatan kang mag-report sa pulis kung tinatrato ka ng hindi tama ng iyong amo. But during those time, kapatid, they can even throw you out to death kung na-serve mo na yung years of your serving. How terrible it is, di ba? And hanggang ngayon, kapatid, meron pa rin yung mga tinatawag natin mga slaves. Bunga sila ng mga human trafficking, bunga sila ng may mga utang, debt bondage, bunga sila ng mga taong wala sanang karapatan
na magmay-ari ng isang buhay ng isang tao. But still, we still have this slave-master relationship. Sabi nga sa, according to Walk Free Foundation, it is a international human rights group dedicated to eradicate ang mga modern slavery. Sabi nila, meron daw 50 million slaves up to now around the world. And we are not aware of that. Akala natin yung sitwasyon natin sa ating amo ngayon, inaalipin na tayo. Pero meron pa palang mas hindi magandang sitwasyon. 50 million around the world are still slaves up to now. Amen? Dito sa Hong Kong, at least 340 or 370,000 ang domestic helpers. Helpers, hindi slaves. Amen? And as in a relationship between husband, kagaya ng sinasabi ni Apostle Paul sa ating teksto kanina, and wives and the principle Paul emphasizing is that of authority. Na kung kapatid, nasa sitwasyon ka that you have to obey your masters, you have to obey your employers, you have to serve your employers, do it as one who is filled with the Holy Spirit. Amen? Para sa ikakaglorya ng ating amo. So today, ang goal ko is, sana ma-realize natin yung mga inappropriate actions na ginagawa natin sa loob ng pamamahay ng ating amo as someone claiming to be a child of God and be a better servant of them for His glory. Amen? Mali kaya naman gusto to influence you to love your work regardless. To love your work regardless of the kind of treatment you are receiving from your employers. Knowing that the service you are doing is not in vain. Because if it is done for the Lord, He is actually became servant that we do not deserve. Amen? Amen. Sana mahalin natin ang ating mga trabaho. Regardless na kung maasukin ang amo mo, hindi ka pinapakain ng tama. Marami kasi akong naririnig na gano'n ang sitwasyon, kapatid. Kung hindi man gano'n ang sitwasyon mo, praise the Lord. Kung gano'n ang sitwasyon mo, praise the Lord pa rin. Dahil may gagawin ang ating Panginoon Jesus. Amen? So, meron lang ako 4 na points na ibabahagi sa inyo. And the question that I want to ask you is, how can we better serve our employers as someone working for the Lord? Paano natin mapagsisilbihan ng ating mga amo na ang mindset natin ay we are not merely doing it for them, but also, most especially, to our Lord Jesus Christ. Una sa lahat, we need to serve them with all sincerity. Amen? Pag sinabi natin sincerity sa Tagalog, buong katapatan. Amen? In verse 20, it says, slaves or bondservants, helpers, obey your earthly masters in everything. And do it. Sabi niya, obey them in everything. And do it. Hallelujah. Parang ang bigat-bigat, Yung binabasa ko to Lord, ang bigat-bigat. Sabi ko, obey them in everything and do it. Not only when their eye is on you and to carry their favor, but with sincerity of heart and reverence for the Lord. Amen. Bilang pagpupuri sa ating Panginoong Yesus. Gaya nga ng sinabi ko kanina, slaves in Apostle Paul time were considered as part of person's household. Para silang mga kagamitan. Wala silang karapatan, mga kapatid. And they don't have the level of freedom that each and every one of us na meron tayo. Amen? Di ba? Kahit pa paano sa atin, meron tayong freedom. Nakakapag-diop ka. Nakakapag-makeup ka every Saturday. Amen? Samantala ang mga slaves noon, kulang na lang siguro mga kapatid, hindi na sila maligo. Amen? So, Paul, these servants are to show submission and obedience to their master. Instead, naturuan ni Paul ang mga tao noon, ang mga slaves noon, para magrebelde sa kanilang mga amo. No.
tinuruan niya ang mga slaves na to obey their earthly master. Amen? Paul instructed them to obey. Paul specifically says that disobedience is not meant for show only. Huwag lang yung nakatingin sa iyo ang amo mo, kapatid. Maraming ganun yun. Di ba? Lalo na pag may CCTV ka dyan. Doon ka sa harap ng CCTV gumawa ng trabaho mo. Amen? Not only when they are looking, kung hindi lang kung nandyan sila, kapatid, but even more kapag wala sila. Bakit? Dahil higit sa lahat, sa taas, merong nakakakita sa iyo. Amen? Nor it is only supposed to meet the bare minimum requirements of a master. Amen? Huwag lang yung bare minimum. Huwag ko nang lilinisin ito. Hindi naman siguro mapapansin ni Amon. Bare minimum. Huwag ganun, kapatid. As a child of God, dapat maintindihan mo na ang trabaho mo ay hindi lamang para sa mga amo mo, ngunit higit sa lahat para sa Panginoon. Amen? Amen. Gawin natin ang ating trabaho hindi lamang dahil sinasahuran ka. Gagawin ko to kasi may sahod. Di ba? Gagawin ko to kasi at least every end of the month, meron akong sasahurin. Amen? Paligid sa lahat, gagawin mo iyon dahil nakikita ka ng ating Panginoon Jesus. Amen? Sabi dito, sabi ni Oswald Chambers, sincerity means that the appearance and the reality are exactly the same. Marami sa atin, where los plenos, pag nandyan ang amo, todo ang sipaw. Amen? Pero pag walang amo, todo. Diba? Kapatid, huwag natin gagawin yun. Ano? Amen? Hallelujah. Aalis na ako sa amo ko. Amen? Kaya ito ang naisip. Nung tinatanong ko si Lord kung anong message ang ibibigay ko sa yung mga anak. That time, I was looking for an employer. And sabi ko, Lord, sa gulo ng utak ko, Lord, anong isi-sermon ko? And ang sabi ni Lord sa'yo, ano bang sitwasyon mo? So, huwag kayong mag-alala kung natatamaan kayo, sana tamaan kayo. Kagaya ng pagtama niya sa akin, ano? Sabi niya, yeah, anong sitwasyon mo ngayon? Sabi ko, I'm looking for an employer. Then, gawin mo sermon ang paghahanap mo ng employer. Alam niyo ba, nung naghanap ako ng employer, I only have few interviews. And one of them, nung nag-interview sa akin, ay tanong niya agad sa akin, are you active in social media? And I said, no, I don't have Facebook. Nagulat siya. Sabi ko, I don't have Facebook, ma'am. But I have Messenger, sabi ko. Bukas ang Messenger ko, pero wala akong Facebook. So nagulat siya. And I asked her, bakit niyo ko tinatanong? Kasi I know that everybody have Facebook. Sabi niya, kasi daw marami daw helper ngayon na mas active sa social media kaysa sa trabaho. Which is true. Marami akong nakikita sa social media sumasayaw sa loob ng pamamahay ng kanilang mga ako. Amen? And that is inappropriate. Hindi mo dapat ginagawa yan sa loob ng pamamahay ng iyong ako. It's okay to do it outside, but inside your employer's house. And the worst thing is, marami akong nakikita at nakatupis. Yes. And it's very inappropriate. Amen? Kapatid, kung natamaan ka ngayon, magbago ka. Amen? Magbago tayong lahat. We are not there not only to please our employers, but we are there to please most especially the Lord that we are serving. Amen? Kaya kung sumasayaw ka sa loob ng pamamahay ng iyong amo, nagbablog ka sa loob ng pamamahay ng iyong, bawal yan, kapatid, itigil mo na. Amen? Hindi ka hinayar ng amo mo para maging influencer. Tama? Hinayar ka para maging helper. Hallelujah. Kung galit kayo mamaya, sabi niyo lang ako. Amen? Ayaw kong natutuwa kayo sa sermon ko. Gusto ko natatamaan tayo lahat. Kasi ako tinamaan. Amen? Kasi the word of our Lord Jesus Christ is against our nature. Tama? Kaya dapat maganda na natatamaan tayo minsan. You are not hired to be an influencer. Sana nanatili ka na lang sa Pilipinas. You are hired to be
a helper. Amen. The clear point is that the bondservant was supposed to work for God's glory, not just when his or her master is watching. Pagdating gagawin na pakitang tao, alam niyo ba yung amo ko? Minsan, umupo ako sa kusina. Sabi niya, why are you so relaxed? Sabi ko sa kanya, sir, I'm not someone who is pretending to be doing something kahit tapos na. Totoo. Kasi it's okay, di ba? Pero, I'm not someone who pretends to be nagpupunas dyan kahit wala namang pinupunas. Amen? We are not people pleaser. As a child of God, you are not supposed to please only the people around you, but most especially ang ating Panginoon Jesus. Amen? The Christian bondservant was to serve with all sincerity of heart, fearing the Lord. Yung hindi takot sa Panginoon na parang takot ka na may mangyari, but in reverence to Him. Amen? And God sees and knows all, including the heart and its motives. Alam ng ating Panginoong Jesus kung pakitang tao lang yung ginagawa mo sa loob ng pamamahay ng amo mo. Amen? And bondservants were to serve God for God's pleasure, hindi lamang para sa amo mo. Remember Joseph's account? Yes. Di ba? He earned the favor from Potiphar. Di ba? Tapos, inano siya ng kanyang asawa. But because he knows that there is someone higher than Potiphar watching, he declined Potiphar's wife. Amen. Sana ganun din tayo, kapatid. Buong katapatan nating pagsisilbihan ang ating amo. Pag puro TikTok, pag puro scroll. Amen? You were not hired to be an influencer. You are hired to be helper. In Titus 2:7 it says, in everything, show yourself to be an example by doing good works. In your teaching, show integrity and dignity. Naniniwala ba kayo that you are an example inside your house or your employer's house? Yes, be a good example. Lalo na pag may alaga ka. Hindi nyo namamalayan pag masugit yung alaga mo. Tama? Be a good example, mga kapatid. Aray ko dun. Hallelujah. Ang sabi ni Charles Spurgeon, serve God with integrity. Amen? Kahit hindi nila nakikita. And if you achieve no success, at least no sin will lie upon your conscience. Bakit? Hindi lang ang amo mo ang maniningil sa iyo. Pati ang konsensya mo. Pati ang ating and your conscience is the voice of our Lord Jesus Christ. Amen? Na kapag hindi mo ginawa ng tama, ng maayos ang trabaho, siya ang bubungsig sa iyo, higit sa lahat. Kahit na minimum lang ang sahod mo, kapatid. Kahit na hindi ka pinapakain ng tama. Amen? Kahit puro reklamo yung amo mo, puro utos ang amo mo, serve them with all your heart. It is for the Lord. Amen? Hallelujah. Huwag mong hayaan na habang sinasabi mo kay amo mo, magsisimba ka every Sunday. Pero yung ugali mo sa loob ng pamamahay nila, iba. Diba? Sabi mo, pag tinatanong ng amo mo, where are you going? Church. Pero pagdating mo sa bahay, tigre ka. Amen? Hindi magkatugma yung sinasabi mo, mag-church ka, tapos yung trabaho mo, waso-waso lang. Yung ugali mo, parang hindi nag-church. Amen? Serve them with all your heart. Amen? Meron pa akong gustong sa inyo. Pag nagtatravel yung mga amo mo, lagi kayong nalabas. Tama? Guilty or not? Doon sa mga guilty, magbago tayo mga kapatid. Amen? Pag nag-travel ang mga amo mo, hindi ka dapat nag-relate. Tama? Ginagawa mo dapat ang trabaho. Amen? Alam niyo kung bakit hindi kayo pinapalabas ng amo niyo pag wala sila? It is for your safety. It is for our safety. Kasi kapag may nangyari sa'yo sa labas, tapos nag-use ka pa, kung may nangyari sa'yo sa labas, nabalayta ka pa, nalaman ng amo mo, booking ka tuloy. Amen? Serve them ng buong katapatan. Amen? Hallelujah. Amen? Kapag sinabi ng amo mo na huwag kang lalabas, kapag nag-travel sila, huwag kang lalabas. Hindi ako lumalabas pag nag-travel sila.
Sa bahay ng amo. Ginagawa ko yung dapat kong gawin. Tulog. Yes, because that's your time also to rest, tama? Kasi at least wala kang alagang hahabulin. Serve your employers with all your heart. Kahit na anong trato na meron sila sa iyo. Dahil naman, hindi sila mabuti sa akin kahit na mabuti ang Diyos. Amen. Hallelujah. So, shall we serve our employees with all our heart? Amen. Pangalawa, let us serve them with all tenacity. Ngayon, ano itong tenacity na ito? Tenacity, sa Tagalog, buong pagtsatsaga with determination and perseverance. Magtsatsaga ka tatapusin ang kontrata mo. Amen? Verse 23 says, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human master. This implies that we should put our hearts into action. Hindi lang puro salita. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tayo pa naman, puro yes, ma'am. Pero kulang tayo sa action. Amen? This means that we are fully present and committed to the work that is given to us. Hindi fully present and committed to our cell phones. Lalo na pag wala kang CCTV, sigurado ako. Sure ako, kapatid. Kaya maigi na may CCTV ang bahay. Para safe. Both the sides, di ba? Nakikita kang nagtatrabaho, nakikita kang nagtatrabaho, pinapakita mo yung trabaho mo. Amen? When you approach your task or your job with passion and dedication, you can find greater satisfaction in them. Hindi niyo napapansin, kapag mahal mo ang trabaho mo, parang ganggan lang, kahit ang hirap-hirap. Tama? Kapag mahal mo ang ginagawa mo, kahit na ang sungit-sungit ng amo mo, kapag mahal mo ang ginagawa mo, magaan ang trabaho. Kahit matapos ka ng 10:00, okay lang. Bakit? Si Lord ang nagsusustain sa atin. Si Lord ang nagbibigay sa atin ng joy. Amen? If you are working, if you are doing your job with all your heart, with all determination for the glory of God, surely He will sustain you. He will sustain you with joy to do it properly. Amen? It teaches ang encouragement ni Paul sa atin. It teaches us that our work has lasting significance, especially when performed out of love to our Lord Jesus Christ. Kaya nga dapat una sa lahat mahalin mo si Lord. Unahin mong mahalin si Lord. Seek Him with all your heart, first and foremost. Para kahit masungit ang amo mo, matatapos mo ang trabaho mo. Amen? Kung tayo po sa phone. Amen? With all determination and perseverance, gagawin natin lahat. Tatapusin natin ang ating mga trabaho. Hindi lang para sa mga amo, bagkus para sa ating Panginoon Jesus. Amen? Sabi ni Timothy Keller, your daily work is ultimately an act of worship to the God who called and equipped you to do it, no matter what kind of work it is. By focusing our work towards honoring God, we can find fulfillment in our daily tasks and cultivate a spirit of excellence that honors Him. Hindi na napapansin, kapag mahal mo ang trabaho mo, napapansin din ng amo mo. Pero pag hindi mo mahal ang trabaho mo, napapansin din ng amo mo, samot din ng amo mo. Sigurado ako. Tama? Kaya mahalin mo ang trabaho mo, kapatid. Amen? After all, yun ang itinunta mo dito. Tama? Hallelujah. Remember Nehemiah? When he was rebuilding the walls of Jerusalem, nung nire-rebuild niya ang walls of Jerusalem, ang daming opposition, di ba? Yes. But then he just continued and he cried to the Lord. Sana ganun din tayo, na kapag nahihirapan na tayo sa ating huwag tayo naghahanap ng mga fellow helpers natin, doon tayo nagsusubong, wala naman silang nagagawa. Totoo lang, doon sa baba ng building namin, hindi ako kinakausap ng mga helpers. Hindi rin ako nakikipag-usap sa kanila. Alam niyo bakit? Nung one time na nakipag-usap ako sa kanila, ang usapan nila, puro mga reklamo nila sa amo. And plus, nag-uutangan sila. Hallelujah. Imbes na nakatulong sila sa isa't isa, wala na. Nagchichismisan sila. Nandun yung mga alaga nila, takbo ng takbo. Minsan nawawala sa paningin nila yung mga alaga nila. Minsan, nag-uutog-utog na yung alaga, hindi pa nila alam. Huwag natin gagawin yun, mga kapatid.
Pag bumaba tayo mula sa employer's house natin, at pumunta tayo sa park, huwag tayo puro cellphone. Huwag tayo makipagchismisan sa mga kapwa natin, mga helpers. Same lang ang usapan. Puro reklamo sa amo. Nakakadagdag yan sa stress mo, kapatid. Huwag mong gagawin yan. Hayaan mo na huwag ka nilang kausapin. Mas safe ka. Totoo lang. Makakaiwas ka pa sa away. Makakaiwas ka pa sa mga kaibigan na puno, na utang sa iyo balangan. Tama? Kaya iwasan natin makipag-usap sa mga mareklamo sa employers. Kasi kung mareklamo yung kausap mo, mareklamo ka rin, ano pang walang magandang idudulot. Tama? Hallelujah. Ang gawin natin, when you are, kung may difficulty ka, or kung may nahihirapan ka sa amin, you cry out to them. Just like Nehemiah. When he cried out to the Lord, natapos niyang i-rebuild the walls of Jerusalem. Kagaya mo din, kapatid, you cried out to the Lord, matatapos mo ang iyong kontrata. Kahit na mahirap ang iyong trabaho. Amen? Sabi ng kaninang umaga dun sa exhortation natin, sabi ng exhorter natin, it is easy to be kind when everything is good. Totoo? Pag mabuti ang amo mo, yes ma'am ka ng yes ma'am. Lahat yes ma'am. Tama? Pero pag masungit sila, busangot ka. Yes ma'am ka sa harapan, pero sa talikod, nagmumurmur. Tama? Huwag natin gagawin yun. Sabi ng exhorter natin, it is easy to be kind when everything is fine. Amen. But will you be still kind kapag sinusulitan ka na ng amo mo? Sabi niya kanina, Lord, I will still be kind. Tingnan natin. Amen? Mag-pray natin siya. Amen. Will you still be kind kahit na masungit ang nahanap mong amo? As a believer in Christ, you should be kind no matter what. Amen? Gawin mo ang trabaho mo kahit na masungit ang amo mo para sa ikakaglorya ng ating Panginoong Jesus. Sabi ng iba, nung nalaman, Saturday group, nung nalaman nilang aalis ako sa amo ko, bakit ba aalis? Hagahay ng buhay ko. Sabi ko, kaya, tanungin niyo si Janice, siya ang papalit sa akin, kung hayahay ba ang buhay ko doon. Pero 10 years na ako sa kanya amo, aalis ako sa Martes. So, hindi hayahay ang buhay ko mga kapatid sa pamamahay ng akin. Normal lang din silang mga employers. But it took me 10 years to memorize my employers, yung mga ugali nila. It took me 10 years to understand their needs. It took me 10 years para gumawa ng strategy kung paano tatapusin ang trabaho ko araw-araw. 10 years, araw-araw kong iniisip kung paano ko siya tatapusin na merong flying colors. Amen. Na hindi, at the end of the day, ay nagre-reklamo. Hindi po hayahay ang buhay ko sa aking mga amo. 10 years ko po silang ipinagdasal sa ating Panginoong Yesus. Amen? Kaya, kung hindi mo pinagdarasal ang mga amo mo, umpisa mo silang ipagdasal. Kahit mabuti sila sa'yo, you have to continue praying for them. Why? Hindi sa lahat ng pagkakataon ay mabuti ang amo mo. Si Lord lang ang mabuti. Amen? And siya lang ang makakapagpabago sa amo mo. Hayaan mo na yung marami akong naririnig na, ay, hindi na magbabago yun. Imposible magbabago. Posible, kapatid. Yes. Kasi walang imposible sa ating Panginoon Jesus. I have seen miracles inside this church na yung mga employers nila dati, hindi sila trinatrato ng tama. Pero habang tumatagal sila, habang patuloy nilang idinudulog sa ating Panginoong Jesus, remember Leader Joy? Yes. Hindi mabuti yung amo niya dati sa kanya. Pero sa pagtsatsaga niya, sa patuloy na dinudulog niya ang kanyang mga amo sa Panginoong Jesus, alam niyo ba ang prayer niya? Lord, dati, sabi niya, in her testimony, sabi niya, nung una daw, Lord, sana baguhin mo ang amo. Pero nung hindi nagbago ang amo, sabi niya, Lord, ako na lang po ang baguhin. Amen. And true indeed, hindi lang yung pananaw niya ang nagbago, pati mismo yung amo niya. Amen? Amen. Hallelujah. Siguro kapatid, ang kailangan mo lang maintindihan sa trabaho mo, yung mga pangangailangan ng amo.
Kasi kung alam mo at kabisado mo ang pangangailangan ng mga amo mo, surely mas maging magaan ang iyong pagtatrabaho sa kanila. Amen? In Galatians 6:9 it says, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Huwag kang mag-give up sa ating mong kapatid. Amen. May pag-asa pa kay Lord Kapasa. Amen? Hallelujah. Sabi ni Tommy Lasorda, that the difference between the impossible and the possible lies in person's determination. Tama? Kaya nga maigi minsan na masungit ang amo mo. Maigi minsan na mahigpit sila. Bakit? Doon tayo natututo, kapatid. Huwag lang one way yung perception mo. Dapat, Lord, baguhin mo ang amo ko. No! Two ways dapat yan, kapatid. Kung hindi magbago ang amo mo, ikaw ang papaguhin niya. Tama? Amen. Lord, akong baguhin mo. Mas mabuti pa nga na ikaw, yun ang ipag-pray mo kaysa sa magbago ang amo mo. Si Lord ang bahala sa amo mo. Ang ipagdasal mo, ikaw ang baguhin ng amo mo. Amen? Kaya yung mga mahigpit ang mga amo, magpasalamat ka sa Panginoon dahil matututo kang maging matyaga. Kung hindi ka matyaga dati sa mga anak mo sa Pilipinas, dahil sinasahuran ka, magiging matyaga ka sa mga alaga mo kahit makukulit sila. Amen? Hallelujah. It's a matter of perception uli na confused. Sinabi ko na kanina. So let us serve our employers with determination, perseverance. Gawin natin na merong pagmamahal sa ating puso. Again, hindi lamang para sa ating employers, bagkus higit sa lahat para sa ikakaglorya ng ating Panginoon Jesus. Pangatlo, we need to serve our Lord. We need to serve our employers as working for the Lord because of gratuity. Ngayon, ano to gratuity na to? Reward. Because of reward. Because of our sahod. Amen? In verse 24, it says, since you know that you will receive inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. From a material point, yung mga slaves ng panahon ni Apostle Paul, wala silang karapatan. Ulit tayo. Amen? Wala silang karapatan ni katiting. They have nothing to look forward in life. Tayo meron, kapatid. Because as we are working for our employers, meron tayong hinihintay na sahod. Amen? Hindi lamang hinihintay na sahod. Alam natin na sa ating mga sahod, we are, if our employers bless us, we become blessing to others as well at sa ating pamilya. Amen? Paul encourages them with a reminder that this mortal life is not where the real rewards will be given. Kapatid, kung ang hinihintay mo lang sa pagninilbihan mo sa amo mo ay dahil lang sa sahod, palitan mo yung mindset mo, kapatid. Nagtatrabaho ka para sa ating amo as working for the Lord because you know that in heaven we have eternal inheritance. Amen? May naghihintay sa atin na mga rewards sa langit, kapatid. Yun ang pakaisipin mo. Hayaan mo yung sahod mo, darating yan every month. But work for your employers na ang hinihintay mo, meron kang reward galing heaven. Amen? God's inheritance, our eternal dwelling place with Him, will far exceed the trials and limitations of this life. Tama? Na kahit nahihirapan ka sa amo mo, dahil ang mindset mo, darating yung time, Lord, na nasa langit, hindi na ako maghihirap. I will not be a helper anymore, but I will be called a child of God. Amen? Kung umaasa ka lang sa reward sa employers mo, kapatid, your service will be shallow as well. Tama? Kung dahil lang sa sahod kaya ka nagtatrabaho, yung effort mo, bare din lang, bare minimum lang. Pero kung ginagawa mo ang trabaho mo na parang ginagawa mo sa ating Panginoong Jesus, the reward in heaven is greater than whatever we are receiving. Amen? I never asked my employer for an increase of salary. Never. Sa 10 years ko sa kanila, never akong nag-ask ng increase ng sahod. Madalas, pag nagre-renew ako, more on
patungkol sa church ang hinihingi ko. Kagaya ng nung BBC student pa lang ako, pag-print ng mga projects. Ganun lang yung mga hinihingi ko. Pati itong sermon, kailangan ako nagpapaprint, mga kapatid. Mostly ganun lang ang hinihingi ko sa kanila. And also yung hiningi ko din na maging Saturday ang day off ko. Because it is needed for the Lord. Ganun lang yung mga hinihingi ko. But before I ask my employees for these things, hiningi ko na muna kay Lord. Amen. Kasi marami akong naririnig na kapag nagre-renew ng contract, daming hinihingi. Increase ng sahod, which is reasonable naman. Lalo na pag matagal ka na sa kanila, reasonable naman. But but above all else, mga kapatid, kailangan mong humingi. Ang hingin mo, ang ilagay mo sa mindset mo, you're going to do the work because of the eternal inheritance you are waiting for. Amen? Hallelujah. Huwag kang mag-alala. Kapag kay Lord ka humingi, hindi ka mapapahiya. Amen. Amen. In Proverbs 11:8, verse 18, it says, "A wicked man earns an empty wage, but he who sows righteousness reaps a true reward." Ang sinasabi dito na empty wage, yung mga unsatisfying, yung mga material things lang. Hindi siya everlasting. At ang sinasabi dito na true reward, eternal inheritance na galing sa ating Panginoong Jesus, which is na mayroong lasting benefits sa bawat isa sa atin. Hindi ko maintindihan madalas yung mga ang dami kasing mga newcomers itong season na to na prematurely terminating their contract dahil sabi nila hindi maganda daw yung amo nila, they're not treated well, and a lot of things. Kapatid, pag meron kang kakilala na mag-a-apply, na nag-opisina doon ang trabaho sa Pilipinas, sabihin mo sa kanya na mag-apply. Amen. Hindi ko maintindihan kung bakit yung mga nag-opisina sa Pilipinas mag-a-apply ng katulong dito sa Hong Kong. At tapos mag-expect sila ng working conditions just like nang meron sila sa Pilipinas. Amen? Sabihin niyo sa kanila, wag na silang mag-apply. Or kung ipipilit nila, pakisabi sa kanila kung gaano kahirap ang trabaho niya. Pakisabi sa kanila, at least 16 hours yung trabaho natin. Pero mas maraming dot doon, di ba? Hallelujah. Okay, 10 hours. Pakisabi sa kanila na kung prinsesa ka sa Pilipinas, huwag ka na mag-apply dito sa akin. Ama? Sayang lang. Magkakanda utang-utang ka lang. Hindi mo matatapos ang trabaho mo, ang kontrata mo. At kung ipagpipilitan nila, pakisabi sa kanila na hindi ka prinsesa pagdating mo dito. Hindi ka teacher pagdating mo dito. Hindi ka nurse pagdating mo. I have a lot of friends na professional na nandito sa Hong Kong. Hindi ka nurse pagdating mo dito sa Hong Kong. Helper ka. Amen. But not just a helper. Because if you are a believer in Christ, tandaan mo, the favors of the Lord is in you. Amen. Hallelujah. Sabi ni James Iwo, if you go out your way for God, He will also go out of His way for you. God will reward all your efforts. Huwag kang mag-alala kahit rinatrato ka ng hindi tama ng employer. Kay Lord, hindi ka mapapahiya. Lahat ng effort mo nakikita niya. You may not be blessed with material things. You may not be blessed with your salary sa iyong mga amo. But you are surely blessed in the presence of the Lord. Amen? Hallelujah. Minsan kahit hindi mo hingin. Tama? Kahit hindi mo hingin kay Lord, minsan kusang dumarating yung blessing. Huwag nating ilipit yung word na blessing sa sahod lang natin. Amen? Yung protection ng iyong pamilya sa pagkakalayo mo sa kanila is a blessing. Yung good relationship mo sa amo mo is a blessing. Tama? Yung mapakain ka ng tama ng iyong amo is a blessing. Amen? Kusang darating ang pagpapala.
Not because your employers are good, but because God is faithful for those who acknowledge Him as His Lord and Savior. Amen. And so above all else, let us pursue heavenly rewards. In Psalms 128 verse 2, it says, you will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. As a child of God, blessings and prosperity will follow, but do not pursue them. Darating yan, kapatid. Kay Lord ka umasa. Lagi kang panalo kay Lord kapag dinedicate mo ang trabaho mo sa Kanya. Kapag sinabi natin fruitful, not necessarily na yayaman ka dito sa Hong Kong, wala ba akong nakikita yung mga manhepe? Amen? Not necessarily na yayaman ka, but in a sense of fulfillment na matatapos mo ang kontratang pinirmahan mo na merong satisfaction dahil binigay mo siya kay Lord. Amen? Hallelujah! So let us serve our employers as working for the Lord because of gratitude. Kay Lord tayo umasa ng reward, huwag kahit kanino. Amen? And last thing, we need to serve our employers as working for the Lord because of accountability. Tama? Accountability natin ang ating mga employers, maniwala ka o hindi, kapatid. Accountability mo sila sa Panginoong Jesus. In verse 25, it says, anyone who does wrong will be repaid for their wrongs, for there is no favoritism. Ngayon, pwede ka nang huminga. Walang favoritism si Lord. Amen? Na kung pinagpapala niya ang iyong mga amo, much more to you na naniniwala sa Kanya. Amen? It comforts us, tama? That God has no favoritism. Kahit na sila ang amo natin, kahit na sila ang master natin, God is assuring us that He doesn't have any favor. Amen? Paul reminds them, yung mga slaves ng panahon ni Paul reminds them that the servant's obligation to obey does not mean their masters are justified by God for being evil. Huwag kang mag-alala, kapatid, nalalaman ng ating Panginoong Hesus ang pagtrato ng amo mo sa iyo. Amen? Alam niya, kapatid, hindi ka niya pababayaan. But on contrary, God sees no moral difference between an employee and employer. Walang favoritism ang ating Panginoong Hesus. Dahil kung babasahin mo sa susunod na chapter, in Colossians 4:1, sinabi niya doon ang mga responsibility ng mga masters sa kanilang mga slaves. In the same way, meron din responsibilidad ang ating mga amo sa ating Panginoong Hesus. Amen? Huwag mo din isipin na hindi porke ikaw ang Christian between you and your employer, ikaw lang ang pagpapalain ni Lord. Hindi pwede yun. Amen? God loves everyone. Tama? Kung pagpapalain ka ni Lord, pinagpapala din sila ng ating Panginoong Hesus. Hindi porke, Lord, kailangan ako pagpalain mo kasi sa aming dalawa, ako ang Christian. Di ba? Kasi kung tutuusin, mas pinagpala sila materially. Yes. Pero ang sinasabi natin, mas pinagpala tayo spiritual. Amen. At doon tayo mag-focus kapatid. Huwag tayong mag-focus sa mga material things. Mas dapat kang matakot kasi ikaw ang Christian. Tama? Mas dapat tinitingnan mo yung sarili mo kaysa sa amo mo dahil ikaw ang Christian. Tama pa ba itong ginagawa ko, Lord? Kahit na buwis yung amo mo, kahit na ganyan-ganyan siya sa mga altar dyan, you have to be good to them. Not for them only, but for the Lord most especially. Pinagdarasan niyo pa ba yung mga amo niyo? Yes! Anong klaseng dasal ang meron kayo? Para sa mga baguhin mo siya, Lord? Ganyan? Hindi naman protection. Amen? Ipagdasal niyo ang mga amo. I-bless niyo ang mga amo niyo. Amen? Kahit na masungit sila, kahit na hindi tamang trato nila, ipag-pray mo sila sa ating Panginoon Jesus. Alam niyo ba na sa tinagal-tagal ko ng pinaamo ko,
recently lang na-convert na si Yeye from Buddhism to Christianity. And I praise the Lord for that. Kasi parang imposible pero walang imposible sa atin, Panginoon Jesus. Amen? Um, and I've seen na kahit sina Lola, si Yeye Christian na siya eh. Si Lola, si asawa niya, Mama. Si Mama, sumasama siya sa mga service. Although I know that she is not yet converted to Christianity, wala pa siyang relasyon sa, pero wala yung posible sa ating Panginoon. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na Hindu sila, Buddhist sila. No. Because if you know our God, kung kilala mo ating Panginoong Jesus, alam mo na higit sa lahat, He is the Lord of Lords and He is the King of Kings. Kaya niyang baguhin ang iyong mga amo. Believe it or not, how you present yourself at work is how you represent Jesus Christ. You are literally evangelizing through your work. Amen. Paano mo may papakilala ang ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng iyong trabaho kung hindi mo naman pinaayos? Amen. Paano nila makikita na buhay ang Diyos na ating pinagsisilbihan kung ikaw mismo sa sarili mo hindi mo siya mai-represent na maayos? Amen. Nasabi dito, nasabi ni J.C. Riley, a Christian is a walking sermon. Tama o mali? Binabasa ka ng amo mo. Tama? They preach for more than a minister does. For they preach all week long. 6 days kang nag-preach sa amo mo, kapatid. 6 days kang nag-evangelize sa amo mo, kapatid. Through your work. Ngayon, kung hindi mo ginagawa ng maayos, then you are not representing our Lord Jesus Christ in that household. Amen. Kaya baguhin natin ang ating mga ugali. Sabihin natin, huwag na natin ipag-pray na baguhin ni Lord ang ating mga amo. Pwede bang tayo na lang ang baguhin ng ating Panginoon Jesus? Amen. Are you still being the light and salt in the house? You are in the household you are working. Like, asin ka ba ba? May asin, may lasa pa ba yung pagiging asin mo? May liwanag pa ba ang pagiging light mo sa pamamahay ng iyong amo? Or mas stress na sila nung hinarap ka nila? Kung mas stress sila nung hinarap ka, kapatid, there must be something wrong, especially when you are a Christian. You must not representing our Lord Jesus Christ in a way that honors Him. Ngayon, pabago natin ang ating puso sa ating mga amo. Naisip niyo na ba, nung pumunta kayo dito, siguro natanong niyo sa iyong sarili, lalo na pag Christian ka nang pumunta dito, Lord, anong mission ko sa Hong Kong? Is there anyone here na may tanong kay Lord na gano'n nung napunta dito? Lord, anong mission ko sa bago kong amo? Kayong mga nag-renew, kayong mga naghanap ng amo. Lord, natanong niyo na ba, Lord, anong mission ko sa aking bagong amo? Kasi ako natanong ko nung bago pa ako dumating. Nasa airport na ako, nung bagong dating ako, nasa airport na ako, Lord, kung hindi para sa akin, to send me back to the Philippines. Pero natuloy naman, kinuha naman ako ng agency. Nasa final medical na ako, kapatid, Lord, kung hindi mo will ito, paki-failed yung medical, na ano naman. Pero, as I continue working in my employer's house, wala akong mission eh. Ako yung mission. Amen? Baka ganun din ka din, kapatid. You may not have a mission inside your employer's house. Maybe you are the mission. Ikaw ang mission ng ating Panginoong Jesus, kaya ka dinala sa pamamahay ng iyong amo. Yes. Babaguhin niya ang pagiging masulit. Babaguhin niya ang pagiging bulakbol mo. Babaguhin niya ang pagiging tamad mo. Maybe, my brethren, you are the mission inside your employer's house. Amen. In Ecclesiastes 12:14 it says, for God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil. Alam ni Lord ang puso mo sa pagtatrabaho mo. Alam niya ang nilalaman ng iyong puso. Alam niya ang motibo mo kung bakit sipag na sipag ka sa loob ng pamamahay ng iyong amo. But higit sa lahat,
Sana kapatid, ang motibo mo is maipakilala mo ang ating Panginoong Jesus sa pamamahay ng ating mga amo. This certain verse emphasizes the importance of fearing God, not in a way that instills terror, but in a way that inspires reverence and awe. Amen? Namamangka ka pa ba sa ginagawa ng ating Panginoong Jesus sa loob ng pamamahay ng amo? Kasi kung hindi na kapatid, lumulog ka kay Lord. Amen? Huwag mong pabayaan na nang dahil lang sa ugali ng amo mo, pati ikaw ay maglulupay-pay sa pananampalataya. Tama? Higit sa lahat, dapat ikaw ang nangunguna sa loob ng pamamahay ng amo mo. Unahin mo si Lord. Amen? Gawin mo ang trabaho mo para kay Lord. It reminds us that God sees beyond our outward appearances and knows the intention of our hearts. Every action and secret deed will ultimately be brought into judgment. Lahat ng ginagawa natin na hindi tama sa loob ng pamamahay ng ating amo will be put into judgment. Sisingilin tayo ng ating Panginoong Jesus. Matakot tayo sa Kanya. Amen? Igalak natin ang ating Panginoong Jesus through our job inside our employer's house. While working in their household, dapat tinatanong mo nga si Lord kung paano mo siya ipapakilala sa Kanya. And the best way is to do your job properly. Amen. Sabihin mo din, nagsisimba ka. Sabihin mo din that you are a Christian. Amen? Kung kaya mo mag-vocal sa inyong mga amo, do it. Kasi yun ang purpose mo kung bakit nasa pamamahay ka na yan. Hallelujah. And last slide. In Hebrews 6 verse 10 says, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help Him. This verse reminds us the importance of actions and how they are seen and remembered by God. Tandaan mo na sa trabaho mo kapatid, natatandaan ni Lord lahat. Maging mabuting gawa o masamang gawang ginawa mo. When we serve our employers with love and compassion, we are not only making difference in their lives, but also leaving a lasting impact in the eyes of God. It is a powerful reminder then that our deeds, no matter how small they may seem, are recognized and cherished by God. Tanungin mo nga ang sarili mo sa pagkakataon nito. With all your heart, tanungin mo ang sarili mo. Kung aalis ba ako sa amo kong ngayon, anong impression ang maiiwan ko sa kanila? Are you that kind of helper na, ikaw kaya yung helper na matatandaan nila kahit wala ka na? Na ma-appreciate nila yung absence mo dahil naging mabuti ka sa kanila? Or are you leaving an impression that dishonors the Lord Jesus Christ? Yung tipong okay lang kahit mawala ka sa kanila. Amen? Do you think that the Lord will be proud of you in your workplace? Tingin niyo proud si Lord sa iyo, sa inyo, sa workplace ninyo sa ngayon? Ikaw lang makakasagot niyan, kapatid. Amen? But let us remember, in every person we meet, whether our employers or other persons, we leave an impression. Sana, ang impression na iyon ay ikakalwalhati ng ating Panginoong Jesus. Amen. Shall we all arise? Let us sing the song, Lord, I give you my heart. Can you read that? Thank you. Hallelujah. Na habang kinakanta natin, kapatid, isipin mo nga sa iyong sarili, Lord, proud ka na sa akin sa loob ng pamamahay ng aking amo. Or hindi na lang tama yung mga pinagagawa. Amen? Because above all else, we have to worship our Lord Jesus Christ as if we are working for Him inside our employer's house. Shall we sing also? This is
Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Sabihin ko kay Lord, Lord will give you my heart. Hallelujah. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Shall we close our eyes? Hallelujah. Para doon sa mga nahihirapan sa kanilang mga amo, yung may mga amo na tingin mo, hindi ka tinatrato ng tama. I just want to pray for you. And I want you to raise your hand. Kung tingin mo na nahihirapan ka sa amo mo, na at alam mo na may pagkukulang ka din sa kanila, I want to pray for you. Just raise your hands and I will pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ano man ang kahirapan na meron ka sa amo, nakikita naman. Hallelujah. Yes. Thank you. Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga kamay na nagtaas, O Lord God. Dalahin ko, Diyos, na naman, Panginoon, ang kanilang pinagdadaanan sa loob ng pamamahay ng kanilang mga amo. I just pray that you will comfort them. I just pray that you will embrace them, O Lord God. I just pray
na makita nga po ng mga amo ito, Father God, ang kanilang mga gawang kamay. And I pray, higit sa lahat, Lord, na gagawin pa rin nila ang mga bagay na kanilang ginagawa, hindi lamang para sa kanilang mga employers, but para sa iyo, Lord. Lord, I believe that their works are not in vain. You see them all, Lord God. Nakikita mo ang kanilang mga effort, Lord God. So ano man ang dahilan, kaya sila nahihirapan. I pray, Lord God, that you will reveal yourself unto them. Salamat o Diyos, dahil naging mabuti ang kanilang mga amo. Salamat o Lord, sa gagawin mo sa kanilang mga buhay, Lord God. Lord, kung hindi ang mga amo nilang babaguhin mo, sila ang baguhin mo. Salamat dahil ikaw, higit sa lahat, ang Diyos na makakapagpabago ng aming mga sitwasyon. Kapatid, kung nandito ka, at hindi mo pa na ipapakilala ang ating Panginoong Yesus sa inyong mga employers, I want to pray for you. Because above all else, ministry natin ang ating mga employers, kapatid. Kailangan mo, you must introduce our Lord Jesus Christ inside your employer's house. Kung hindi mo pa nagagawa iyon, I want you to raise your hand to the Lord at sabihin mo sa Kanya, Lord, give me the wisdom. Dahil gusto kitang pakilala kanila. Lord, give me, Father God, yung pamamaraan na makikita kanila sa aking buhay. Please raise your hand only. Hallelujah. Hallelujah. Lord, nakikita mo ang mga kamay na nakataas. I may not know the reason kung bakit di ka pa nila na ipapakilala sa kanilang mga employers. But I pray na sa kanilang pagtatrabaho, Panginoon, ay makita ng mga employers na ito na meron silang Diyos na pinagsisilihan. Sa ikaw, higit sa lahat, ang Diyos na buhay na nagsusustain sa mga anak mundo. Kaya sila nakakapagpatuloy sa kanilang pagtatrabaho. I pray for the wisdom, Lord God, to each and every one of them na may pakilala kanila, Panginoon, sa kanilang mga amo at sa kanilang sa pamamahay ng kanilang pamamahay. Salamat po, Diyos. Salamat po, Diyos. Naniniwala kami at tutugunin mo ang bagay na aming hinihiling sa iyo. At kung nandito ka, kapatid, at wala ka pang relasyon sa ating Panginoong Yesus, or alam mo na putol ang relasyon mo sa ating Panginoong Yesus, you're not on fire anymore for the service of the Lord. I want you to raise your hand right now. God sees you. Hindi mo man itaas ang kamay mo, kapatid. Alam mo na. Better yet, you raise your hand and surrender it to the Lord. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoong Yesus. And let us dedicate our lives once more unto Him. Hallelujah. Hallelujah. Anyone? Hallelujah. Yes. Thank you, Father God. Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa kamay na nagtaas. It signifies surrendering unto you. At kung ano man ang dahilan, Diyos, na nagiging matamlay siya sa pananimbihan sa iyo, I just pray that you will encourage her. I just pray that the Holy Spirit will encourage her, Lord God. At dalangin ko, Panginoon, na ipakita mo sa Kanya kung gaano kang kabuting Diyos na Kanyang pinaniniwalaan. Dalangin ko, Lord, na gagamitin mo ang anak mong iyan na nagtaas ng kamay para sa iyong ikakagloria. I pray, Lord God, na may susurundan niya ang kanyang buhay sa iyong makapangyarihang kamay. At naniniwala ko, Diyos, na babaguhin mo ang kanyang puso at isipan. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, we thank you for your words today. Salamat sa pagpapaalala sa aming Panginoon. That even we are helpers, O Lord God, sa pamamahay ng mga amo namin. Nakikita po kami, Lord God. Na-appreciate mo ang aming mga effort. Na-appreciate mo ang aming mga trabaho. Father, I pray, Lord God, na sa pag-uwi namin, Lord God, we will assess ourselves kung proud ka pa ba sa amin sa loob ng pamamahay ng aming mga amo. Kung na-glorify ka pa ba namin, Lord God, sa gawa ng aming mga kamay. And Lord, I pray
that you will sustain us, that you will renew our strength every single day. And Lord, dalangin namin, Panginoon, na makita din ng ating mga amo, ang aming mga gawa, Father God. And above all else, Lord God, give us a humble heart. Dalangin namin, Lord, ang mapagpakumbabang puso sa pamamahay ng mga amo namin, Lord. Na nang mapagsilbihan namin sila ng tawa at higit sa lahat, maibigay namin ang gloria sa iyong pangalan, Lord, protect each and every one of us. Help each and every one of us, O Lord God, and strengthen each and every one of us. Sa iyo, lahat ng papuri at pagsamba. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen.